Pinag-share tayo about this topic. Ito po yung aaminin ko, pinaka-malugo na preparation for this 15-minute speaking engagement. 15 minutes po yan, pero dumaan po talaga ako na grabe yung higa ng utak, yung research, yung pag-searching ng heart, dahil hindi po biro ang maatasan na mag-speak about this topic. Lalo na po, ang hirap i-depensa ng title. Sino po bang nag-isip? Congratulations. Love is a decision. Talagang pinag-decide nyo talaga. Kami, lalo po ako. At sa dami-dami ng notes, sa dami-dami ng books na akin pong binabasa, sabi ko, Lord, how would I put it in 15 minutes? 15 minutes lang. Pero I believe po, mahaba o maiksi. Naniniwala po tayo, ito ay intro, ito ay pasilip, ito ay patikim, ito ay taste, tawag doon, pre-taste po bang tawag natin dyan? At ako po naniniwala na tayo lahat, habang buhay, ang salita ng Diyos, yan ang ating love life manual. Yan po ang iiwanan ko sa bawat kabataan na nandito, sa bawat may asawa, sa bawat isa may asawa o wala, in love or out of love, na trauma, ayaw nang magmahal, nag-give up na or give up, nang break o i-brinake. At ngayon, sabog-sari na yung ating karanasan. Yung iba wala pang alam, very young pa. Sabi, ano kayo pinag-uusapan dito? Kasama ba ako dito? Okay, dahil ito po ay seminar, kaya ako po ay masunurin. May lecture notes po ako, limited edition. Bibigyan ko natin yung pastors and youth leaders. Kayo na po ang mag-reproduce. So, hindi ko na po isa-isahin lahat ng slides dahil kulang po ang time to do that. At marami na pong nabanggit yung ating mga naunang tagapagsalita. So, praise the Lord for the Apostle Paul na sinulat po niya ang 1 Corinthians 13. Na ito po ang isa sa mga paborito natin na babalikan. Pinapaalala natin sa ating sarili na ang pag-ibig na ito na sinasabi sa Corinthians, walang iba kundi ang Diyos. God's love, God's reflection of love in us, being believers. Nagpasa natin kuya yung verse, dahil nabasa na po yun. Doon po kanina sa binanggit po na love is a decision, aminin po natin sa dictionary, love is also a feeling. It's an affection. Na ang opposite niyan ay hatred. It's one of the emotions na pwedeng maramdaman. Part yan ng ating pagkatao. Pero po, ito po ay meron din naman ang pupuntuhin ko yung decision. May nabanggit na po sila, pero ito po, doon sa slide number 7, ang decision na word, it is a conclusion or resolution reached after consideration. It is a choice that you make about something after thinking about several possibilities. Synonyms could be choice, commitment, or determination. Kaya napaka-importante po ito. Kasi marami po ang nag-decide agad, wala pang ang option, wala pang pagbabasihan. Para po yung pumunta ng palengke, yung mga namamalengke kagaya mo, pagtingin mo, wow, ang mura ng kamatis, 20 pesos, ang aliw ng tampol. Naglalakad ka, ay, may 15 pesos pala, ganda, may 10 pesos pa pala. O, ano ay, kasalit pala. Iyon, pwede kang bumili ulit, may pera ka pa, kasi kamatis lang yun. Pagdating sa love, ito yung makasaklapin. Kasi biglang tumimok yung puso dahil dun sa dopamine, dahil dun sa surge. Ay, siya na, mamamatay ako kung hindi mo siya makatuluyan. Ayun na. Ang pagsisisi nasa huli. Ang dami pa palang mamimit ka ng mga taong mas matitino at mas qualified at higit sa lahat, naglilingkod sa Diyos. Ayun. Kaya, nagiginig ako sa medical terms. Naranasan ko yun, yung kilig-kilig na yan. Nakaranas mo ako yan. Yung sa dingding, sa plato, kung saan nandun yung mukha. Na-memorize ko nga yung nag-letter eh. Nakaranas mo tayo yan. Ako nakaranas ako. Kailan kayo naranasan? I was 20 years old. Kasi nga po, like doc, sabi ko na aral-aral. Wala akong in-entertain
Sa mga lalaki, the first and last girlfriend. Yan, ako tinanong ko sa bato. Yan ang sabi ko noon. The first will be the last. Kaso po, kailangan yung matuto po. Decision ko yun. Hindi ko yun sinanguni muna si Lord. Kaya po, dumaan ako sa matinding disiplina ng Panginoon. That first love, it took me 2 years to finally cut it off. Kasi hindi sa ayos, hindi sa kalooban ng Diyos. At hindi yan madali. Grabe po yung heartbreak. Sabi ko nga, pag ikaw ay brinikan, nagdurugo ka. Pero hindi nyo ba alam, mas nagdurugo yung nang-break. From my experience, mas nagdurugo ang puso ng nang-break kaysa yung brinikan. Kung siya timba-timba ang luha, ako drum-drum. Especially, di ba, sabi ko, the first is the last. Oh, diba? Kala nyo kayo nang umiiyak, mas matindi po yung nang-break. Eh lalo babae. Ang lalaki kasi kayo nanliligaw, ang babae kasi hindi eh. Kung maayos na babae. Ang babae pinupursue. Tama po? Naniniwala ba kayo doon, girls? Hindi tayo ang manliligaw, ang babae nililigawan. Kaya yung lalaki, parang nasa advantage sila kasi sila yung nag-i-initiate ng mood na manligaw. Eh, dihado eh, parang ang pangit ang sagot ng babae. Diba? Eh, yung lalaki, parang forfeiter nila, nahihiya, hindi makapagsabi, hindi tuloy, si Kurt, ay bayag naman siya, alam mo yung mga ibaga, hindi natin kultura yun. Hindi po natin yung kultura. And biblically, yan po ang sinasabi din sa Bible. In the story of Isaac and Rebecca, ito'y kakaibang love story din po. Kaya yun po. So, hindi ko na nasusundan yung aking mahabang notes dyan. So, ang decision po, huwag kayo agad mag-decide, lalo na kung kayo estudyante, huwag niyong pansinin ang pampagulo ng buhay. Pasensya sa term, pero yun po talaga. Mag-aral po kayo. Honor God in your studies. Honor your parents. Because that way, you are also honoring your future family. Kapag kayo nakapag-aaral ng maayos, nakapagtrabaho ng maayos, then you are ready to take care of the family. May tumatango pa ba? Meron pang tumatango? Kung estudyante ang katabi nyo, sabi nyo, aral muna tayo. Darating din niyang in love na yan. Okay, yung feelings, palipasin nyo yun, huwag nang sumbaban. Kaya nyo lang kiligin kayo, lilipas din yan. Ilang minutes lang yan, lilipas din yan eh. At hindi siya lagi ang makakasama nyo sa buhay. Pag nag-graduate kayo, marami pang tao kayong mamimit. Madami pa. Napakaluwang ng mundo. Makakarating pa kayo sa maraming lugar. Okay po? Kaya po, the word of God. Eh, may tanong po ako. Sunod-sunod na tanong po ito. Bahala na kayo sumagot. Gusto mo bang ma-in-love? Are you ready to fall in love? Ito, pangatlong tanong. Are you in the right place at the right time to be in love? Right time na ba? Are you in the right place? Saan ka naghahanap ng partner? Yung iba daw walang love life dahil hindi marunong manligaw. Natatakot manligaw. O kaya yung iba mataas masyado daw ang standard. Yung iba ayaw ng relationship, ayaw ng responsibility. Yung iba nga na trauma or merong nakita na hindi magandang example ng pag-aasawa. Pero we believe God's will for us, and most of us, if not all, to be married someday according to God's will in order to have a godly family, a godly seed, and still serving the Lord. Ito po kasi madalas na observation po. Yung maraming kabataan, nung walang nililigawan, napaka-active sa church. Marami sa prayer meeting, yan, di ba? Yan. Ang active, nung nagdugdug yung heart, lalo hindi Christian. Nawala sa ministry. Nawala ang ministry, nalamig. And finally, ang ending, nawala na sa church. Nakakalungkot po ang story na yun. But we are doing this seminar or youth jamming, youth fellowship para po maiwasan natin na aabot po doon. We thank the Lord
sa mga nagsuserve pa rin kay Lord sa church na ito, kahit na sila may mga asawa at mga anak. Palakpakan nga po natin sila. Sila po ba sila? Yung praise and worship leader natin, yung nasa technical assistance dito kanina, ayun, si Kuya Jess, at Monique, nandito sila, mga kabataan yan noon, pero ngayon kasama buong family, nagsuserve sa Panginoon. Pero maraming pinagdaanan po, di ba? Marami. Sana siguro noon marami na tayong seminar. Yan. Pero yung experience niya po, it's so precious. Ayan po, desire po natin na magpatuloy ang mga kabataan, nagpamilya, at buong pamilya naglilingkod sa Diyos. Love is a decision to honor God, honoring the church also. I-honor ang mga magulang at mga kapatid. Napakahalaga po nito. Kultura po natin ito bilang Filipinos. Kahit may edad po na pwede ng 25 and above, pwede nang magpakasal na kahit walang magulang dyan. Kahit kayong dalawa lang, may ministro, may dalawang witnesses, pwede na po kayong makasal. Pero, naniniwala tayo, i-honor ang magulang. Dahil, hindi naman tayo mabubuhay na tayo-tayo lang. Hindi lang naman kayo mag-asawa ang mabubuhay forever. You need a family. And what you sow, you will reap. Kung anong itinanim ninyo, sa pagpapamilya ninyo, aanihin at aanihin ninyo yan. Amen. Okay, kuya, i-flash natin yung second na kwento natin. So ito po, I would like to really be honest with you, isa pong blessing sa akin na ako po yung nag-ipon ng mga aklat. Isa po itong aklat na nasave sa anay. Ayan, may ano po dyan, no? Nakagat na ng anay, yung ibang aklat na kasama nito, inanay at sinunog ko na. But this book got my attention. The title was, The Book of Genesis is a commentary series by James Knox. And sa pagbabasa ko po, instead na one topic one day, kasi 1 year ko dapat basahin, nagbasa po ako in one sitting, nabasa ko po at good for 2 months. 2 months na babasahin, binasa ko sa isang upuan. Nandun ako sa duyan. I was reading and I was praying, Lord, ano po ang ibabahagi sa mga young people? January pa po ito, binabasa ko na. And I came at one point, may page po na ang pamagat niya ay Choosing a Mate. Nandun ko yan, no? Ayan po, as in, in-include ko lang siya talaga. Hinabi ko siya dahil hindi yan sa akin. I was blessed. At meron po tayong matututunan, kaya i-reproduce na po natin. At ito po yung ilang lessons. It is actually from the life story or love story of Isaac and Rebecca in Genesis 24. Pwede niyo po yan basahin. Sa first one, sabi po yan, neither Isaac nor Rebecca was seeking a marriage partner. They were busy about their duties and responsibilities. Malayo po ang pinanggalingan nilang dalawa. But today, too many Christian young people, they stop serving God to find a partner only to find someone else who is not serving God. True? Totoo po ba? Naghahanap, ang nahanap tuloy, hindi nagsuserve kay Lord. Principle number 2, do not marry a heathen or unbeliever. Do not be unequally yoked. If you marry an unbeliever, you are sure to have trouble with your father-in-law. Diba, anak tayo ng Diyos. Pag nag-asawa tayo ng unbeliever, kaninong anak yun? Hindi siya anak ng Diyos. Kaya pag-isipan po natin yan, away po yan. Marry among your people, your own people. The more common things, your partner you have doctrinally, practically, and emotionally, the easier will be your walk together. Kaya i-consider natin ito. Marami pang nag-aasawa, hindi nila ito kinonsider. Number 1, doctrinally. Pananampalataya. I-consider natin yan, numero 1 yan. Kung tayo po ay Kristiyano, mahal natin ang Panginoon. Kahit pa ang ganda niya, kahit pa nandun na sa kanya yung ibang katangian na hinahanap natin, kung hindi parehas ang ating pananampalataya sa Diyos, huwag natin i-pursue. Mag-post tayo. Alam niyo po ngayon, Pastor Anthony, i-mention ko po. Yan po ang isa sa challenges sa atin. Ano po? May magpapakasal. Ang isa ay member ng church. Ang isa ay hindi. Sa batas, sa legalities, we are allowed nakasalin kahit isa lang doon ang member. Yun yung generally speaking.
Pero po, mabigat sa loob namin ng mga pastors na magkasal, nang lantaran, pero kung hindi pa kinakasal, sasabihin niya, o sige pastora, basta wala akong pakialam sa religion niya, magsimba siya dito sa church niyo, ako doon ako sa dating simbahan ko. Hindi pa kinakasal, ganun na ang usapan, masakit po yun sa leaders. Ang desire po natin, pag kinasal natin, pareho silang nagsiserve sa Panginoon. Tuwing linggo, nakikita mo ang pagmumukha nila sa church. Amen po. Hindi yung nakita mo lang yung mukha. Ang dalas-dalas niya, hindi pa kinasal after the wedding. Pati yung member mo nawala. Isinama na rin. Nawala. Kaya para hindi tayo aabot sa ganon, ito po, we are sharing this. Doctrinal is number 1. Same. Doon po sa ibang bagay, like race or culture, ang laki po na adjustment pag foreigner. Pag Pilipino tayo tapos foreigner, or ang layo ng agwat ng buhay, maraming adjustment ang gagawin. Yeah, consider din po yan. Dahil marrying a partner, you will be walking together. Modern philosophy, ito po ang sinasabi niya. Wala na daw makialam. It's not important kung anong lahi mo. Madaling sabihin nyo, mamahalin kita, maging sino ka man. Madali sa salita po yan. Pero practically, hindi po yan ito. Kaya, hanap po ng common face. Okay. Doon po sa isa, sabi doon sa babae, kasi marami pong lalaki nangangako, madaming pangako. Hindi po mabubuhay ang pamilya sa salita lamang. Women need security. Financial security. Mahalaga din po yun. So if you don't have a job or a work ethic, wala kang ipon, wala kang pera, hindi mo pa kayang alagaan sarili mo, yun ang unahin mong gawin. Kaya mag-aral, magtrabaho. And in choosing a partner, ipag-pray ang character. Okay. Etong number 11 na slide, sexual purity. Ito po, na nagiging lantaran po ito. Napakagaan na po yung salitang live-in. Cohabit, partner, couple. Maraming bansa, nire-recognize po yan. Pero po, we believe in sexual purity, which means we are obedient to God, we are self-disciplined, and not given to world's thinking, and healthy spirit, soul, and body. Sexual purity means that we are still, in a term, conservative. Tawag kasi conservative, pero ang tawag ng Bible, purity. Yung haharap ka sa altar, that you are clean, both male and female, virgin sa harap ng Panginoon. Kung meron kang past that was repented of at nagbagong buhay na para ma-restore yung virginity before the Lord, that is glorifying God. Thank you, Lord. We choose hardworking people, both male and female, hardworking. Kaya po, akala nung iba, nung sinubuan daw ng cake, akala yung lazy boy magiging masipag na. Yung sa wedding, di ba, susubuan ng cake. Hindi po overnight mababago ang ugali ng isang tao. It took years to form a habit. It will also take years to change a habit. Huwag niyo pong isipin, especially mga kababaihan, ay pag kami na, magbabago rin siya. Mawawala lahat ng bisyo niya pag kami na. Sigurado kayo, mas dadami pa ang bisyo niya. Yung hindi pa niya naging bisyo, madagdagan pa. Kaya don't think like the world. Hindi niyo pwedeng baguhin. Kung anong ugali niya nakita niyo ngayon, hindi pa lumabas yung totoong ugali niya. May worse pang lalabas. That's why don't be in a hurry. Okay. And itong last ang babanggitin ko na po. Slide number 18. No privacy until marriage. Do not give place to the devil. Huwag po natin isipin na Christian naman ako. Malakas ang spirituality ko. Kayang-kaya namin to. And you go private. Ano itong private? No privacy until marriage. You can only spend yung very private space, places, and conversations kapag mag-asawa na po.
Dahil ang tukso naghahanap ng tutumbahin. Ang kaaway naghahanap ng tutuksuhin. At kanino siyang madalas? Sino mga hinahanap niyang pabagsakin? They are the pastors, they are the leaders, the youth leaders, the future pastors, the future youth leaders, the kids pastors especially. Yan ang mga titirahin ng kaaway. Hindi pa nag-umpisa na mag-form ng family, yung pundasyon, pababagsakin na niya, ikokorap na niya. That's why we thank the Lord you are here. Alam ko yung iba, you are preparing for exams, you are very busy. Ang dami yung pwedeng gawin, ang dami yung pwedeng hangout na gawin, but you are here to listen to whatever we will be sharing to you. And we pray that one day, pag tayo nakita-kita muli, kapag kayo nakaaral na, maayos, kayo ay may mga trabaho na, nagampanan nyo na yung inyong obligations, or what I call the obligations, privilege and opportunity to bless your family and siblings, then go ahead. Pray to the Lord in His time. As you serve Him, you will find someone also serving the Lord. Hindi lang kayo ang nagsiserve, kundi siya rin. I would like to ask, tumayo po tayo. Ayan. So ito po, ibibigay ko po mamaya sa pastors po. And one more thing, ipapakita ko lang po ito sa inyo. This handbook, ako po ay talagang blessed sa handbook na to. This will take 3 to 4 months counseling before marriage. Kasi po ngayon, ang bibilis ng counseling, 3 to 4 sessions, 3 hours, 4 hours, yun na yung counseling ng mga mag-aasawa. Kulang na kulang po yun. Ang course na ito, ang dami niyang i-discuss po talaga na makakatulong sa mga mag-aasawa at magpapamilya. Na ito po, I'm sharing this to you. If some of your leaders like me, ako po talagang I give my life, tuturo ko to. Magpisahan ko na po ituro sa congregation. Thank you, Lord. Pag-pray niyo po kami. I'm standing here asking for your prayer. Pag-pray niyo po kami ng mga pastors po ninyo so that we could be encouraged, huwag kaming ma-discourage sa mga nangyayari sa kabataan, huwag po kaming mag-give up na magturo. And to share with you the Word of God with regards to love is a decision, and love is also purity, love is also our commitment to the Lord. Father, thank you na ang mga salita po ninyo, ang experiences at ang mga natutunan ng mga nag-aral before us at ang mga na-share ng mga nasa relationship, nasa family. Marami po silang natutunan. Ang iba nakasulat sa aklat, ang iba nakasulat sa kanilang buhay, ang iba isusulat pa lamang upang matuto ang next generation. We thank you, Lord, for teaching us and helping us to really decide to honor you in our lives. To really decide to honor your word ng aming relationship ay nakabase sa iyong salita. Nakabase sa pagmamahal mo upang ang pag-ibig na aming ibibigay to our family, Lord God, ay pag-ibig na walang hanggan dahil kayo ang offer. And that we will be celebrating eternity, Lord, the blessing that you have provided in putting us into families, believing families, Christian families, missionary families, serving and loving you with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all of our strength. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na akong mandilaw. Kasi ang iniisip ko noon, ayaw ko mag-asawa. Never ako mag-asawa. Kasi reason, parang nag-aaway kasi mother ko lang. Pag nag-aaway sila, sabi ko, mahirap pala ang mag-asawa kasi always nag-aaway or may discussion or debate. At mother ko kasi, tahimik na tao yan. So mother ko, you know my mom, right? She's bombastic. So the way she preached here, gano'n din sa bahay, i-preach din yan. So sabi ko sa isip ko, never ako mag-asawa. Hindi ko talaga sa utak ko yun. But when the right comes, sabi ko, Lord, only when the right comes, then you will actually open the heart. Okay, introduction ko lang ito. Pero ang topic ko ngayon is about love